Alright, LS Vlog. Okay, update tayo mga kaibigan dito sa Lotto PCSO na dayaan. Okay? Bakit mga taga Bulacan ang laging nananalo sa Lotto? Okay, tanong ng mga Marites. Ito na ang pinaka-latest news. Parang lumalabas na nagkakaroon ng pagdududa sa integridad ng mga nananalo. Therefore, may question of integrity of process kung paano nakukuha ang mga winning numbers na ito at ang mga prices na umabot pala sa total in a month period lang mga 1.7 billion pesos. Ang nakapagtataka na parang pandaraya, focus-focus ng ginamit na term ni Senator Raffy Tulfo, ay halos mga taga Bulacan ang nananalo. Ayun mga kaibigan, maliwanag dito sa news na taga Bulacan lang halos ang nananalo sa Lotto. Oh, kasi nga daw, okay, continue lang muna. At alam ng lahat na si Mel Robles ay nanggaling sa Bulacan. Pangalawa, malinaw din na hindi niya tinanggi na ang nanalo sa 640 million na napakalaki, kalahating billion mahigit, ay malapit sa kanya. Wala siyang outright denial. Ano po ang meat of the matter dito? Ang pinaka-issue dito, pinagkakakitaan na ang mga mahihirap, dinaraya pa at niluloko sila sa mga premyo, Ma'am Lorraine, at ang kalukuhan dito ay parang insider ang operation na ito. Ganon, ibig sabihin mga kaibigan, taya ka ng taya, okay? Dahil, yun na nga, dinadaya. Sila lang ang tumatama, taga Bulacan lang. Kasi nga, si Mel Robles daw ay taga Bulacan. Sabi niya, okay, inulit ko lang. Okay, continue lang ha. Yun ang tumbok ng investigation point ni Senator Raffy Tulfo nila, Coco Pimentel, Senator Pimentel, sapagkat may tatlong bagay na gusto silang dapat dito ipaliwanag. Ano? Ito ba ay planado? Ito ba ay isang sindikato na operation? At para saan ito gagamitin? Sumukang ang tatlong tanong na ito, Ma'am Lorraine, doon tumutugma. Ito ay parang operation na pinagplanuhan, premeditated, may design, may script, may winner, may proseso, at ang dulo nito, ang kukubra at kukuha ng premyo, mga taong konektado din sa matataas na opisyal sa PCSO, lalo na sa chairman sa general manager ng PCSO. At ibig sabihin ang general manager niya mga kaibigan, si Mel Robles. Ibig sabihin sa kanya rin ang patak nun. Grabe naman yun. Pataya mo, patama mo. Okay, huli ka ngayon. Ang problema, huli, hindi kulong. Ito, ng isang political vlogger, at wala siyang pag-aalangan na sinabi niya na itong si Mel Robles, na general manager ng PCSO, at I will quote Sas Rogando Sasot, a very good political vlogger na magaling mag-research, na sinasabi niya na itong si Mel Robles ay dapat magpaliwanag kung bakit lumalabas na isa siya sa mga black operators. Pag sinabing black operators, dirty operations yan. Kasama noon, ang black operation ay dirty. Okay. Diyan ang fundraising. At sino po ang naglagay sa kanya dyan? It's no less than the president na nag-appoint sa kanya. Ang tanong ngayon, kung ganito kalawak ang iskandalo ng seemingly parang sindikato na operasyon, pandaraya at pangungubra sa pundo na bilyon-bilyon sa PCSO at kasabwat ang pamunuan nito, kaninong motivation and compass ito nang gagaling? Ito isisingit ko lang mga kaibigan. I-search nyo dito sa Google, okay? PCSO PCSO winning people, ganyan. Lahat yun mga kaibigan, pag sinearch nyo, edited. Edited talaga lahat. Yung mga damit, lahat, yung pinapakita ng PCSO, edited lahat. Pansinin nyo, okay, itatype natin. Pero kayo na lang. Pero lahat ng mga picture na nilalabas nila, edited talaga mga kaibigan, okay? Ma'am Lorraine and Brother Frank. Alam mo, Eric, Franco, mga kababayan, no? This makes me really heartsick, no? And this enrages me. Kasi, okay, naririnig ko na yan noon pa. Noon ko pa naririnig yan mula nung umupo si Mel Robles. So, noon pa pala? I'm a doctor. No? Ibig sabihin, noon pa naririnig nyo, bakit hindi nyo nginal? Ngayon lang. So, I'm a woman of science. So, I'm evidence-based. And what evidence tells me is that all of these fantastic wins, back to back, almost every week there's a winner, is really just points to one thing. There's widespread plunder going on in PCSO. So unless you natukso sa malaking pera, kasi nga siya ang chairman, sigurado konektado siya diyan.
Dinaya talaga, maliwanag mga kaibigan. Yung picture, pinike. Okay, umami na. Ganon-ganon. Ang problema niyan, sa second hearing, kasi inabangan ng tao, yung ilalabas, okay, kung sino yung nanalo, yung mga nanalo, ipapatawag siguro ng Kongreso, ikaw ba ay legit na nanalo? Ngayon, pag sinabi mo, opo, oo, okay, kaano-ano mo si Mel Robles at taga saan ka? Taga Bulacan po, ganon. Ngayon, kaano-ano mo, katropa po, na kuyari, okay? Ngayon, iimbestigahan din, huwag ka magsinungaling kasi iimbestigahan yung ang magkano, ang iyong asset, okay? Ang iyong kayamanan, kapirahan, kung ikaw ay nagsasabi na to, ikaw ba ay totoong nanalo? Opo, bakit nakatira ka lang dyan sa bahay na yan? Ganyan-ganyan, bakit bahay-bahay kubo lang? Anak ko, yari na. Siyempre, alam yan. Imbestigahan niya kasi pwede naman imbestigahan ka na nakamask ka, full mask ka, ganyan-ganyan. Ilang tao? Ilang tao? Baka isa lang, ganyan. Siyempre, huli ka ngayon. Ang problema, huli, hindi kulong. Yan ang masakit. Di ba ang pangalan nga nito, Estrada, okay, nakakasuhan na ngayon ng napatunay ang hinatulan ng Sandigang Bayan ng panunuhol, okay? Panunuhol, huli, pero hindi kulong. Yun ang maliwanag. Sigurado. Huli, pero hindi kulong. Unless you prove. Alam na. Alam na. Siyempre, makulong man isang linggo. Mapera yan Mga kaibigan, milyonaryo yan. Kasi si Mel Robles, ito na talaga nito, milyonaryo na. Bilyonaryo na nga. Kasi nga, sa PCSO Lotto. Lotto yan, maliwanag yan. Kickback, ganon. Okay? Piensahan lang niya yan, laya na yan. Sigurado, huli, pero hindi kulong. Magkakalaya rin. Pero tingnan na natin. Kasi baka nagpapakitang gilas ngayon. Alam na, iba na rin ang kuha natin ngayon. Iba na rin ang sistema. Baka makulong na nga rin. Baka lang, okay? Continue lang natin. That otherwise, this is what I'm going to believe in. No? And this to me, like you, Eric, no? This really outrages me because ang pinagsasamantalahan dito ay yung mga hopes ng mga mahihirap natin mga kapatid. Tama. No? Taya ka ng taya. Bago talo ka rin pala. Okay? Kawawa naman ng ating mga kababayan, mga kaibigan, Taya ka ng taya. Naghangad ka ng 500 million. Okay? Siyempre, tataya ka na naman. Tukso ka. Okay? Pag siya palagay na hindi ka tumataya, paminsan-minsan lang nakita mo 500 million. Siyempre, baka swertihin ka. Ganon. Pag tumaya ka niya, mga kaibigan, pero ang katotohanan niya na iba talaga pala ang tatama or may nakaano na, okay? Nakalista na kung sino tatama. Yung pera na itinaya mo ay para ka nang nagsugal sa wala. Punta lang sa kanila, donation, kanila na, ganon. Kasi ano pang hinangad mo na may tatama na or sila na rin ang tatama. Kawawa yung mga kababayang mahirap, yung mga kababayang adik na adik sa loto. Siyempre, tayo yan. Na pinaglalaruan natin. No? Apart from the fact na pagnanakaw yan. Pagnanakaw yan. In fact, plunder. No? Kasi nung pa ba naririnig yan? Ayun na nga mga kaibigan, plunder. Okay? Pagpalagay na plunder ang kaso. Bahala na kayo. It's fantastic, What are the odds, no? Every week, naalala ko nun, umaabot pa ng buwan, di ba? Umaabot ng buwan. Tapos on top of that, only in one place, only in Bulacan, there's this ganon, napakasakit mga kaibigan. Puputulin ko na, naiinis ako. Kasi nga, katataya ko lang Tapos ang tatama, taga Bulacan lang pala. Okay? May iba-iba naman. Baka pwedeng taga Batangas, taga Maynila. Taga naman. Sorry ka na lang. Hindi ka taga Bulacan. Ganon. Ganyan. Alright? Ngayon, bistado na. Palaki na ito. Sigurado, lalaki ito mga kaibigan. Mga ang loto, na ngayon. Bala na kayo. Hanggang dito na lang. At yun na lang, update natin. Loto, PCSO. Dayan, ganun nga. Alright? Bala na kayo. Subscribe channel. Don't forget, comment. Bye-bye. Thank you.